ito ay ating unawain at tuklasin ang mga paraan ng pakikilahok ng mamamayan sa politika. Ito ang mga paraan na nagbibigay kapangyarihan sa mamamayan upang makamit ang tinatamasang mabuting pamamahala. Magandang buhay! Ako si Rihanna A. Kaayon. Sa bahaging ito, malalaman natin kung paano aktibong makikilahok ang mamamayan sa mga gawaing magpapabuti ng pamahalaan at ng kapakanan ng buong bayan. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at simulan na natin! Kailangan natin iwaksi sa ating mga isipan ang maling pananaw na ang pamahalaan lamang ay may tungkulin na bigyang solusyon ang mga isyong panlipunan, na sila ay ating inihalal upang bigyang katugunan ang ating mga pangangailangan at wala na tayong gawin bilang isang mamamayan. Ang ganitong pag-iisip ay nagdudulot lamang ng sentimentong paninisi sa ating pamahalaan kapag hindi nila natugunan ang ating suliranin at ang ating mga pangangailangan. Sa katunayan, ayon sa Article 2, Section 1 ng ating saligang batas, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay ang kinang sambahayan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pampamahalaan. Ito ay patunay lamang ng kapangyarihan ng isang estado ay hindi nagbumula sa pamahalaan at sa mga taong bumubuo nito. Sa halip, ito ay nagmumula mismo sa mga mamamayan. Ang mamamayan ay dapat aktibong nakikilahok sa diskurso sa pamamahala upang bigyang katugunan ang mga hamong panlipunan. Nararapat buuin ng pamahalaan at ng mamamayan ang solusyon upang bigyang katugunan ang suliraning panlipunan. Mangyayari lamang ito kung ang mamamayan ay mayroong sapat na halaman o kamalayan sa mga suliraning panlipunan, gaya ng global warming, climate change, diskriminasyon, korupsyon, kahirapan at marami pang iba. Ang mga hamong ito ay kailangang bigyang pansin sabagat ito ay maghahatid ng dilubyo sa atin. Kaya nararapat na ang mga mamamayan ay dapat aktibong makikilahok sa mga hakbang upang masugpo ang mga suliraning ito. Magandang buhay! Ako po si Jessica Lynn A. Mapili, ang isa sa inyong mga guro sa umagang ito. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa pakikilahok sa eleksyon at ang Artikulo 5 ng Saligang Batas 1987. Ang pakikilahok sa eleksyon ang pinakapayak na paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan. Ang pagboto ay isang obligasyon at karapatang politikal na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Nangangahulugan na ang pagboto ay obligasyon nating mga mamamayan at tayo ay mayroong responsibilidad para sumali sa proseso ng pagpili ng leader at gumawa ng desisyon na maaaring makapagbago ng ating lipunan. Ayon sa Artikulo 5 ng Saligang Batas 1987, ang maaaring makaboto ay A. Mga mamamayan ng Pilipinas. Ito yung mga nasa Pilipinas o mga naging mamamayan ng Pilipinas o yung mga taong may pagkakaiba ng lahi o lahing Pilipino. B. Hindi diskwalipikado ayon sa sinasaad ng batas. Ito yung mga taong may karapatang magboto at hindi kasali sa mga diskwalipikado, yung mga hindi nakalabag sa batas o nagkasala sa batas. At C. Panghuli, 18 taong gulang pataas na tumira sa Pilipinas ng 1 taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto ng hindi bababa ng 6 na buwan. So, halimbawa nito ay kapag ikaw ay nakatira sa Pilipinas ng at least 1 year at least 6 months sa lugar na iyong tinitirhan or sabihin natin dito sa Dawin. Ngunit, gusto mong bumoto doon sa Manila. So, dapat ka munang nakatira doon ng at least 6 months bago mag-eleksyon para ikaw ay makaboto. Sabihin natin hindi ka nakatira doon ng at least 6 months bago mag-eleksyon. Ibig sabihin yan, hindi ka maaaring makaboto. At dito po nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat sa mga pakikinig. Hi! Magandang buhay! Ako si Lady Maika Anbaliana, ang inyong guro sa araw na ito.
Pagdating sa usaping pagboto, may mga taong diskwalipikado dito. Una na riyan ang mga taong nasintensyahan na makulong na hindi bababa sa 1 taon. Ang halimbawa dito ay ang mga taong nakulong dahil sa kasong pagpatay. Medyo marami-rami ang mga taon na pwede silang makulong, kaya hindi muna sila pwedeng bumoto. Pagkatapos ng 5 taon, kung natapos na ang parusang inihatod sa kanila, ay maaari na silang bumoto ulit kagaya ng normal na mamamayan. Ang pangalawa naman po ay ang mga taong nasintensyahan ng hukuman ng rebellion, sedisyon, paglabag sa anti-subversion at firearms law o anumang uri ng krimen na lumalabag sa seguridad ng ating bansa. Ang rebellion ay tumutukoy sa isang tao na nasa isang grupo na hindi sang-ayon sa sistema ng ating pamahalaan. At yung iba naman pong nabanggit ay tumutukoy sa mga krimeng naghahanap lamang po ng gulo at nilalabag ang kapayapaan sa ating bansa. At ang mga taong nasangkot po rito ay diskwalipikado sa usaping pagboto. Katulad noong una, maaari lamang po silang makaboto uli pagkalipas ng 5 taon kung natapos na ang parusang naihatol sa kanila. Ang pangatlo at panghuling tao na diskwalipikado sa pagboto ay ang mga taong idiniklara ng mga eksperto bilang baliw. Ito po yung mga taong hindi po normal ang kanilang pag-iisip. Kaya po, diskwalipikado po sila pagdating sa usaping pagboto sapagkat ito po ay napaka-importante at dapat po nating itong gawin na bilang responsibilidad para sa ating lipunan o kaya pamayanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa pamamagitan ng pagboto, nakapili ang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makapaglingkod ng maayos. Sa pamamagitan ng pagboto, tayo mismo ang nagtatakda ng kabutihan ng ating bayan. Bawat isang Pilipino ay meron lamang isang boto, mayaman o mahirap man. Ngunit ang isang boto ay lubhang makapangyarihan sapagkat kaya niyang baguhin ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, meron pa rin tayong nababalitaan ng ating kababayan ay nagbebenta ng kanilang boto sa mga politik. Dapat talaga tayong pumili ng mabuting opisyal na kayang paglingkuran ang kanyang tungkulin bilang opisyal na makapagtulong sa kapwa at makapaghikayat ng mabuting aral sa atin na dahil bilang isang Pilipino, tungkulin ng opisyal na pangalagaan, bigyan ng sapat na panahon, bigyan ng sapat na pagkain ang kanilang mamamayan upang may sakatuparan ang kanilang tungkulin. Magandang buhay, ako si Jeranita Katapit, ang inyong guro sa araw na ito. Noong halalan 2016, sinabi ni dating Commissioner ng Commission Election na si Gregorio Lardizaval na naging talamak pa rin ang insidente ng pamimili ng boto. Ito ay sa kabila ng automated election. Dahil dito, maaaring sa halip na ang nakaupo sa pamahalaan ay mahuhusay at matitinong opisyal na bumabalangkas at nagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Maaaring ang nakaupo ay mga opisyal na sarili lamang ang iniisip. Halimbawa, isang mahusay na opisyal ay ang isang mayor na naglaban ng sapat na pondo para sa libreng edukasyon ng mga estudyante sa kanilang lungsod o lugar. Sa pamamagitan ng pagtutok sa edukasyon, nagbibigay ito ng oportunidad sa mga kabataan na magkaroon ng magandang kinabukasan at oportunidad sa pag-unlad ng bansa. Mahalaga na tayong mga mamamayan ay maging mga panuri at kritikal sa mga impormasyon ating natatanggap. At yun lang po. Maraming salamat. Batay sa ISSP Citizenship Survey noong 2004 ay pangunahin ang pagboto bilang isang magandang katangian mamamayan. Una, wastong pagbabayad ng buwis. Ang pagbabayad
pagbabayad ng buwis ay obligasyon ng bawat mamamayan at kumpanya. Hinihikayat ng pamahalaan na magbayad ng tamang buwis ang mamamayan at ang kumpanya upang makalikom ng mataas na pondo para maipatupad ang proyektong pambayan. Sa ganitong paraan ay sumisigla ang lokal na industriya. Pangalawa, laging pagsunod sa batas. Mahalaga ang pagsunod sa batas upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kapayapaan sa buong mundo. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan natin ang iba't ibang masasamang gawain. Pangatlo, pagsubaybay sa gawain ng pamahalaan. Nararapat lamang na subaybayan natin ang mga gawain ng pamahalaan sapagkat nasa ating mga kamay ang susi para sa pagbabago ng ating lipunan. Panghuli, unawain ang opinyon ng iba. Nararapat lamang na unawain ang opinyon ng iba upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Dapat rin natin pakinggan ang opinyon ng iba sapagkat minsan hindi natin alam na tama pala sila at mali tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Yun lang at maraming salamat. Magandang buhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Sergeant Imbo, ang iyong guro sa araw na ito. Ayon nga sa konstitusyonalist na si Father Jokes Bernas, ang pagboboto pagbibigay mandato sa mga opisyal para mamuno, bagkus ay ang pagbibigay ng pito ay hindi sa kapangyarihan ng mga makapagpapaunlad na estado at malupig ang nagpapahirap sa bayan. Ang ibig sabihin nito, ang layunin ng pagboto ay hindi lamang ang kapangyarihan na binigay sa mga opisyal para mamuno, kundi ang pagbibigay ng mandato sa kanila na maglingkod para pag-unlad sa kanilang estado at labanan ang mga hadlang na nagpapahirap sa kanilang bayan. Noong halalan 2016 ay sinabi ng dating Commissioner ng Commission on Election na si Gregorio Lardi Zapal na talamak pa rin sa ating bansa ang pamimili ng boto kung saan ang isang politikong tumatakbo sa halalan ay gumagamit ng pera upang bilhin ang boto ng mga mamamayan, kung saan nahuhulog naman sa kanyang patibong ang mga mamamayan dahil sa umiiral na kahirapan sa ating lipunan. At sa usaping ito, naaapektuhan din ang ating pamahalaan sapagkat sa halip na magkaroon tayo ng matalino at mahusay na pinuno, nagkakaroon tayo ng pinuno na iniisip lamang ang kanyang sarili at hindi ang mga problema kinakaharap ng mga mamamayan sa ating lipunan, kung paano niya ito sosolusyonan at kung paano niya gagampanan ng tama ang kanyang posisyon bilang Pangulo o kahit anong opisyal ng pamahalaan sa gobyerno. Ang pamimili ng boto ay nagbibigay ng negatibong epekto sa ating pamahalaan sapagkat ang pamahalaan ang nagpapatupad ng mga batas na dapat nating sundin bilang mamamayan. Ngunit, paano kung hindi nakakabuti sa atin ang layunin ng ating pinuno? Siyempre, nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa ating lipunan. Halimbawa na dyan ang pagdami ng mga krimen, katulad ng pagbebenta ng iligal na gamot, pagnanakaw o kaya pagkikidnap at marami pang iba. Kaya bilang mamamayan ng Pilipinas, tungkulin nating pumili ng tama at mahusay na pinuno para sa ating lipunan sapagkat ito rin ay nakakaapekto sa atin sapagkat sila ang namumuno at nagpapanatili ng kapayapaan sa ating pamayanan o kaya lipunan. Batay sa ISSP Citizenship Survey noong 2004, ang pagboto ang pangunahing katangian ng isang mabuting mamamayan, kasama na dyan sa listahan ang pagbabayad ng buwis, pagsunod sa batas, pagsusubaybay sa mga gawain ng pamahalaan at ang paggalang sa opinyon ng iba.
Ang pagboto talaga ang pangunahing katangian ng isang mabuting mamamayan sapagkat sa pamamagitan ng iyong boto, mauukit mo ang kasalukuyan ng ating lipunan kung ito ba ay magiging maganda dulot ng pagkakaroon ng mabuting pinuno o kaya'y magiging magulo epekto ng pagkakaroon ng di mabuti at makasariling pinuno. So, magbibigay ako ng halimbawa. May dalawang komunidad. Ang unang komunidad ay meron silang mabuting pinuno, samantalang ang isa naman ay meron silang hindi mabuting pinuno. So, sa komunidad na may mabuting pinuno, ang mga kabataan ay nakakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Hindi naghihirap ang mga mamamayan sapagkat may mga programang ipinatupad ang pamahalaan para sa kanila. Samantalang, sa pangalawang komunidad naman ay naghihirap ang mga mamamayan sapagkat parang pinabayaan sila ng pamahalaan at iniisip lamang ng kanilang pinuno ang sarili at kung ano ang makakabuti sa kanya. Hindi niya inisip ang kapakanan ng mamamayan at ng lipunan na kanyang kinabibilangan. So, dito natin makikita ang kapangyarihan ng isang boto. Sa isang boto, kaya mong ukitin ang kasalukuyan ng iyong lipunan. Kung ito ba ay magiging maganda at masagana o kayo ba ay magdudusa dahil sa isang boto na hindi natin ginawa ng tama. Ayon sa constitutionalist na si F.R. Joaquin Bernos, 1992, na ang pagboto ay hindi nangangahulog ang pagbibigay ng mandato sa opisyal na mamuno, bagkus ay magbigay ng kapangyarihan sa kanila upang makapagdala ng pagbabago sa ating lipunan, masolusyonan ang mga problema at magkaroon ng dekalidad na edukasyon ang kabataan at saka magkaroon ng mga programa para sa mamamayan na nasa lipunan. Sa pamamagitan ng pagboto, nakapili ang mga mamamayan ng opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makapaglingkod ng maayos. At sa pamamagitan ng pagboto, tayo mismo ang nagtatakda ng kinabukasan ng ating bayan. At dito nagtatapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat.